idea sa movie direct at tungkol saan siya. I think oo. Kasi sila yung story. Ano ba? Ano siya eh, makukuha niyo yung idea ng movie dun sa title na Love at First Sight. So parang dalawang tao na parang sinuswerte pag meron silang physical touch. So yun, parang may konting hint of parang magic, I guess. O magic. Parang personally, hindi ko alam kung pare-pares kami, pero ako gusto ko kasi makapanood na ng rom-com na may konting, yun nga may feeling ng, alam mo yun, yung magic niya. Parang maniniwala ko ulit sa isang bagay na hindi mo masyado nakikita. Pero nangyayari yan sa tunay na buhay, di ba? I think so. Iba-ibang ano lang, iba-ibang forms kung ano yung pinapaniwalaan. Parang lucky charm. Parang apa. Doon kayo nag-meet sa casino? Hindi po. Pwede na ba sabihin yun? Wag muna. Basta meron kayong magandang meet cute na involving magic and swerte. Anong nauna, yung storya o yung siya ang kinuha ng director? Ano po eh, parang chamba lang yung story. Nasa kotse lang. Tapos parang may conversation about luck yung mga DJ. So, naisip ko na yung title na Luck at First Sight. So yun, nagkwentuhan kami ni Neil na parang ang gandang concept nun kung dalawang tao na isang naniniwala sa swerte, isang hindi naniniwala sa swerte, mag-meet, ganyan-ganyan. Tapos, noong nag-iisip na kami, kung gagawing movie, ang una namin sinabi dapat direct Dan to kasi alam natin na sobrang galing na DOP ni Direk Dan. So, nakikita namin, una, ang gusto namin kasi sobrang gandang shots. Tsaka, gusto namin na yung point of view ng lalaki mahila din. Kaya, parang perfect si Direk Dan sa ganun. Minamahal mo yung lead na male character sa movies niya palagi. And yun yung gusto namin sa story na to. So yun ang galing yung idea ng story, yung parang gano'n. Ano po yun? So yun ang galing yung Kami ni idea. Neil. Nagbatuhan na kami ni Neil ng concepts. Buti direct may time ka. Oo nga. Meron naman. Kasi may teleserye. Meron naman. Tsaka kasi nung tinawag nila sa akin to, ano pa ako, nag-grocery sa SM ako nung tinawag to eh. Tapos sobrang ako na-excite kasi nung tinawag sa akin ni Direct Joyce, si Direct Joyce yung una nag-pitch sa akin ng story. Sobrang ako na-excite. Tapos yun nga, na rom-com siya pero may hint ng magic realism, yung magic element dito sa akin. Tapos, ayun, sabi ko, game, kailan ba yan? Ito natin yan. First choice si Echo dito sa movie. Sana talaga. Oo. Why you choose Echo to be part? Sobrang, well, feeling ko ako. Sobrang fan ako ni Echo. Tsaka ang galing-galing niya. Martin, gusto ko rin siya magtrabaho. And parang perfect siya dun sa character. Also, kasi siguro ako na yung pinakamaraming iniyak sa movie na walang forever. Nasa ng dalawa din ni Direk. Kasi sabi ko, kailangan natin yung combo. First time to work with him. Yes. Ano yung mga abangan? May mga daring ba na abangan sa inyo? Kasi Hindi siya ganung type ng movie. I guess kung gusto mo kesa ano ba, ang parang gagana sa'yo dito yung ano, imagination mo nga, tsaka yung, siguro yung parang pagkabata mo na naniniwala mo sa luck, sa magic. So gusto namin ibalik yung feeling na yun sa mga tao. There are things na we don't believe in anymore. Kasi siguro dahil tumanda na tayo, trabaho na tayo, pero dapat natin believe. Pero sa buhay niya nangyayari yun, ba like si Direct Dan, sila ni Direct Antoinette, okay yung ano niya, di ba? Oo, siya yung lucky charm ko eh. Kayo din ni Neil, okay yun yung kayo pa, di ba? Producer, tapos kamusta yung working relationship? Kung parang, di ba, parang galing kayo sa wake-up and then ngayon you're working together. Sobrang okay naman, nandiyan nga siya eh. Oo nga eh. Okay naman. Actually, walang ilangan. Walang ilangan. Yes, walang. Parang walang pinagtatalunan or walang pinagkakasunduan. Tsaka kahit hindi kami nandito sa set, nagtatawagan kami about this project. Kasi, syempre meron kaming commitment sa isa't isa tsaka sa lahat ng tao na nandito. So, kailangan talaga namin gawin ng ayos. And if anything nga, parang gusto namin, ito yung pinakamaganda namin gawin together. Kasi, parang, alam mo yun, may pinagdaanan kami habang sinishoot to eh. So, hindi mahirap. hindi naman po. Actually, sobrang thankful ako sa kanya. Niya kaya pinahirapan. Wala.
So, paano ka nakarelate dun sa Kamsawi? Na-relate dito sa My God. Well, that's really something. Nakarelate ka ba dun sa character mo? Hindi po. Hindi naman Chinese community. Kung okay kayo ngayon, Bella, may chance kayo magkabalik. Wala naman kasi nakakalam ko ano mangyayari talaga eh. Pero right now, parang okay kaming dalawa where we are. After this, meron pa rin ibang mga project. Meron po. Meron na kaming inaayos na gagawin next. Pero hindi naman po ako kasama doon. I mean, hindi ako artista doon. Hindi pa kayo natakot nung nangyari yung breakup yung magkaroon ng problem sa working relationship? Or may dumating sa point na... kilala ko siya eh. Alam kong sobrang mature niyang tao. Siguro yun, kung meron ako talagang papasalamat kay Neil, napaka niya, level-headed na tao. So, hindi ako nag-worry na kaya ba natin gawin to, baka masira yung movie. Hindi eh, walang ganun. Alam kong ayusin niya pa rin yung trabaho. Walang nagbago sa working Wala. If anything nga, sabi ko nga, baka mas na motivate pa kami to do better dito sa film. Kasi, yun nga, may something na nangyari while doing it. Bella, personally ba nakapaglaro ka na sa mga casino games? Hindi pa, it's my first time to Kahit na try. sa mga perya, mga gambling games. Pero, sa eksena din. Eksena. Hindi pa ever. So, kung I try after this. Ikaw direct. Pumupunta lang, pero nung research part lang nito, yun lang talaga. Tapos lalo na yung kabayo, research ko sa horses. Punta kami ng casino, tapos nanood ko paano ba yung... Tsaka gusto namin kasing ma-capture yung yung talagang may certain bakang way of thinking kapag nagsusugal ka, di ba? So yun. Ano kinalaman ng sugal sa friend? Kasi, di ba, ang sugal kasi parang it's probably the fastest way to earn money, di ba? Parang easy come, easy go talaga yan. Pag sinularte ka ng malaki, isang bagsakan. Pag talo ka din ng malaki. So yun, gusto namin ipasok yung element na yun of uncertainty and yung risk and yun dun sa story. Pag napanood yung malalaman yung kung bakit. So yun, kasi nga parang with that, papasukan mo ng magic. Pag pumasok ang swerte ako, one time, big time, kita ako ng malaking cash, di ba? Pero kung pinag-aiba dito sa rom-com na ginawa niyo, bakit kailangan abangan ng tao? Kasi usually kasi pag ang approach ng mga nagawa ko before, very rooted in reality. Parang medyo Kung ano nangyayari Oo, talaga. kung ano nangyari sa totoong buhay. Kaya actually ako na-excite dito nung sinabi sa akin na gawin mo may magic element. Kasi hindi ko pa nagagawa yun, magic realism naman. Ito yung kakaiba dun sa ibang Oo, ginawa. yun. Na hindi parang realistic, Oo, parang may hindi realistic. May treatment kami na medyo hyper-realistic siya. Magical. Fantastic. So, yun yung iba sa kanya. Bella, hindi ko alam kung aware ka nung siguro mga late 90s or mid 90s nauso yung ganitong concept, yung mga Magic to win. Magic to win. Mga ganun ba? Napanood ko yung 1 to 5. Diba? May Doon galing. Did you have to review those movies? Ako, personally, hindi ko napanood yung mga yun. Siguro ang napanood ko lang na medyo ganun, may isa na naman kumagat sa Elka ko. Yun yung pinaka-magic ang bitoy. Pero, hindi eh. Mas, ako, mahilig ako manood ng French movies. Tapos, adaling ka nila sa mundo na yun eh. Kung itong kwento namin, tungkol sa magic, habang pinapanood mo, ikaw na rin, naniniwala ka na, pwede mangyari. Mawawid siya. Alam mo yun, papaniwalain ka talaga nila dun sa world na gusto nilang maniwala ka. So, sana yun yung gusto ko sana na ma-achieve namin. Na pag pinanood ng mga tao, pagpasok na sa sinihan, maintindihan nila na hindi to typical na alam nilang may mag-break. Yung, alam mo yung very normal na ngayon na rom-coms. So, sana sakyan nila yung world nga na tinatry namin. Makaka-relate ang bata. Sana makarelate. Si Direk na panood niyo yung mga Magic to Win, Oo. may ganong concept. Meron, hindi naman ganun ka-absurd kasi Magic to Win kasi di ba may aso na yun na nagiging bola. Hindi naman ganun kapapunta sa absurd na Mas kumbaga, realistic pa rin siya. Pero yun, parang may yung mas malaki niyang arc. Yun nga, pag nagkasama itong dalawang to, ang swerte nila. Mas challenging siguro yung storytelling for you kasi hindi siya purong
realism, ano? Na first time kasi, so parang minsan yung pagtimpla sa mga eksena kung i-exage na ba to or baka masyado na mababa or masyado mataas. Yun yung part na medyo mahirap. Kasi nga hindi ako sanay. Tapos coming from making a horror film, parang medyo ano siya. Oo. Summer movie ba? Yes. Sa March. Ano to direct? Meron parang isang very person. Parang Hindi naman po fair, paano ma-explain. Basta may Chinese charm. charm. Charmer parang. Naitago natin sa pangalan Tita Hermie. Yes. Narinig si Tita Hermie. Basta may kamay ano May siya yun. malaking participation si Tita Hermie dito. Artista na sa dito. Yes. Yes. Oo, si Tita Hindi kasi natuwa kami sa boses niya eh. Yung boses niya kasi ang karakter eh. Naghahanap kami ng maganda yung boses. Sumakto siya eh. Sumakto siya. Sino pa yung nasa cast? Pwede na may review. Pwede naman po. Si Kim Molina po rin dito din. Si Cholo Barreto, Tito Dennis Padilla, si Tao Reyes, Si Isa. Isa Pressman. Ito yung pelikulang ikaw lang yung leading lady. Parang ako. Kasi sa Kabsawi marami. Ang dami. Depression. Hindi naman, binibigay ko na kay Direk Dan lahat, tsaka kay Ego. Ayun. Parang ano po eh, puyat po ako ngayon para ayoko isipin yung pressure. At saka pag maganda naman ang project. Oo nga eh, naniniwala naman ako dun. Pag maganda yung kwento, maganda yung pagka-shoot, lahat. Shooting day niyo na ni Echo. 7. Kamusta yung first shooting day niyo with Echo? Yung first, how was the experience? How was the... Very, ano siya eh, very professional, very easy to work with. Hindi niya ako binigyan ng reason para mailang o hindi niya ako binigyan ng reason para mahirapan. Parang pinadali niya yung trabaho. Ano lang, tell us something lang, ano yung pinaka-abangan na character mo dito? Feeling ko ito yung pinaka-ibang nagawa ko so far. Kasi parang recently, sunod-sunod lagi yung parang heavy drama or babaeng-babae yung character ko. Very Pinay. Alam mo yun. Ngayon, iba naman. Na-excite ako na gawin kasi mas ito naman ako sa totoong buhay. Ano siya eh, parang ma-discard sa buhay. Parang tinatry niya lahat para magawa ng solusyon yung mga problema ng taong mahal. Buti nag-shooting